got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Kambal na pinanganak si Roy at Rod at nabibilang sila sa mayayamang pamilya sa Manila. Hindi na muli pa sila nasundan dahil natakot at natrauma na ang kanilang ina na muling manganak pa. Lumaki ang magkapatid na may respeto sa isa't isa at nagbibigayan. Sa ngayon ay kapwa 18 anyos na sila. Sa Bacolod ang probinsya ng kanilang mga pamilya at paminsan-minsan nagbabakasyon sila doon. Ang kanilang asyenda ang namamahala, ang kanilang tiyahin na nakakabatang kapatid ng kanilang ina. Pinakabata sa lahat ang kanilang tiyahin na si Karen dahil 25 years old pa lang to. Natural at simple ang ganda ni Karen. Hanggang ngayon ay di pa ito nag-aasawa dahil masyadong nawili sa negosyo nila. May boyfriend na ito at sa Manila nakabase, kaya't bihira na lang kung magkita ang dalawa. Medyo may pagka-liberated at kalog si Karen, kaya naman close sa kanya ang kambal. Dahil kapag nasa Manila si Karen, madalas silang gumigimik na magkakasama. Last vacation ay nagpunta ang kambal sa Bacolod upang doon magbakasyon. Tiyempo naman na naroon si Kat na pinsan ng kambal. Kasing idaran lang nila si Kat at sa lahat ata ng kamag-anak nila ay si Kat lang ang biniyayaan na lahat ng grasya ng kagandahan. Maganda ang kurba ng katawan, matangkad si Kat at napakaputi. May sariling yaya kasi ito mula ng pagkabata pa at hanggang sa ngayon. Ngunit sa kabila ng katangian na yun ni Kat ay may nakatagong kabaitan sa kanyang kalooban. Bihira lang magkita ang magpipinsan dahil sa abang bansa ito lumaki. Noong unang araw ng bakasyon ay medyo nagkakahiyaan pa ang kambal na makipagbiruan kay Kat. Mabuti na lamang at si Tita Karit nila ang gumawa ng paraan para magkausap silang tatlo. Medyo si Rod ang nagpakalakas ng loob at nakipagkwentuhan kay Kat dahil masyadong naiilang si Roy dito. Kaya naman, madalas na kasama ni Karen ay si Roy. Isang umaga ay pupunta ng bayan si Karen. Kinatok niya ang kwarto ng kambal at tinanong kung sino ang pwedeng sumama sa kanyang mamili ng pagkain sa palengke. Nagpresenta agad si Roy at mabilis na nag-ayos para sumama. Natuwa naman si Karen dahil tulad ng inaasahan niya ay si Roy talaga ang gusto niyang makasama. Kahit kambal si Roy at Rod ay kapansin-pansin mo ang pagkakaiba ng kanilang itsura. Parehas na gwapo ang dalawa at malalaki ang katawan. Gawa na nag-gym ang mga ito sa Manila. Habang nasa sasakyan, tinanong ni Karen si Roy kung bakit nahihiya siya kay Kat. Kayong pinsan niya naman to. Hindi ko alam, tita. Kasi pagdating sa babae, hindi ako sanay at kinakabahan ako. Sabi ni Roy, naku, yang gwapo mong yan. Dapat hindi sinasayang. Dapat nga ay nagbibilang ka ng mga chicks mo eh. Natatawang saad ng tita Karen niya. Medyo nag-blush si Roy sa sinabi ng tiyahin niya. Nang nasa palengke na sila at habang namimili ay nakaangkla sa braso ni Roy ang kanyang tita Karen. Kaya't hindi maiwasan na madalas niyang masasagi ang may kalusugang kayamanan nito. May pagkakataon pa na napapaharap silang dalawa at halos magkayakap na dahil sa gulayan ay napakaraming tao at siksikan. Damang-dama ni Roy ang kabuuan ng matayog na kayamanan ng kanyang tita. Medyo asiwa talaga ito dahil ngayon pa lang siya namumulat sa ganitong pangyayari.
Naka-t-shirt kasi ang kanyang tita ng manipis at halos aninag na ang kalooban nito. Nang matapos silang mamili, agad silang sumakay ng kanilang sasakyan dahil medyo kumulimlim ang kalangitan. Hindi pa sila nangangalahati ng daan, bumuhos na ang napakalakas na ulan. Tiempo naman na flat ng isang gulong. Wala silang baong payong, kaya nagpasya na lang si Roy na maligo na lang sa ulan upang mapalitan ang gulong ng kanilang sinasakyan. Medyo nahirapan si Roy dahil hindi naman talaga siya sanay sa gawaing ganito. Nagulat siya nang biglang bumaba ng sasakyan ang kanyang tita Karen at nagpaulan na rin ito upang tulungan siya. Hindi nagtagal ay natapos din nila ang pagpapalit ng gulong. Ngunit habang ginagawa nila ito ay naging malikot ang mga mata ni Roy at madalas nasulyapan ang katawan ng tiyahin na aninag na talaga dahil humapit na ang manipis na t-shirt nito sa katawan gawa ng pagkabasa sa ulan. At nang nasa loob na sila ng sasakyan ay hindi pa rin tumitigil ang ulan. Pag-upo nila sa loob ng sasakyan ay may naisipan na kalokohan ng kanyang tiyahin. Balak talaga ni Karen na tanggalin ang hiya ni Roy. Niyakap niya to ng mahigpit, sabay hinalikan sa pisngi, sabay sabing, "Yes, ang galing ng pamangkin ko." Medyo nabigla talaga si Roy dahil halos ipagduldulan na sa kanya ni Karen ang matayog na kayamanan nito. Lihim na napangisi si Karen dahil alam niyang medyo nadarang sa kanya si Roy dahil napansin niya na unti-unti nang may nagbabago sa binata. Ngunit hindi rin maikakaila kay Karen na pati siya ay parang nakiliti nang hagkan niya ang matipunong katawan ng kanyang pamangkin. Pagdating nila sa bahay, gising na ang lahat ng tao. Nakita ni Roy ang mga magulang ni Kat, nakausap ang mami at daddy niya. Samantalang si Kat at Rob ay nasa balkonahe at masayang nagkukwentuhan. Maya-maya ay tinawag ni Karen si Roy sa kusina. "Dito ka na lang at tulungan mo ko sa pagluluto." Pakiusap ni Karen kay Roy. Ngunit bago pa sila magsimulang magluto, ay tumuloy muna sa banyo si Karen upang tuluyang maligo at magpalit ng damit. Nasa loob na ito nang muli niyang tinawag si Roy upang ipaabot ang towel sa room niya. Habang nasa banyo ay parang iba ang nararamdaman ni Karen dahil naalala niya ang tagpo kanina sa may sasakyan kasama si Roy. Iba rin kasi ang naidudulot sa kanya ng ganitong klase ng panahon at sabay pangungulila din sa kanyang kasintahan na nasa Manila. Biglang nag-init si Karen na para bang nag-aapoy ang kanyang pakiramdam. Kailangan niya tong paalpasin. Sinimulang haplusin ni Karen ang kanyang sarili at dahil na rin sa ginagawa niyang pagpapasaya sa kanyang sarili, may kiliti siyang naramdaman at dahil dito ay nakalikha siya ng mahinang ingay habang naglulumikot ang kanyang imagination na maling gagawin nila ng kanyang pamangkin ang pagniniig. Nang biglang bumukas ang pinto dahil nakalimutan niyang ilak ito at biglang bungad ni Roy? "Ay, sorry po tita," sabi ni Roy, sabay takip ng mata. Ngunit huli na dahil nakita na niya ng lubusan ang buong katawan ng kanyang tita Karen. Medyo namutla din si Karen at parang hiyang-hiya sa pangyayari dahil naaktuhan siya ni Roy sa ganong sitwasyon. Inabot na lang ni Karen ang towel kay Roy bago tuluyang umalis at isinara ang pinto. Pagkabihis ni Karen ay nabutan niya si Roy na naghihiwa ng mga sangkap na kanyang lulutuin.
Wala silang imikang pareho at naghihintay kung sino ang unang kikibo. Medyo nag-alala si Karen tungkol sa nangyari. Baka kasi magkwento si Roy sa nasaksihan nito. At pagka nagkataon, malalagay siya sa kahihiyan. Hindi rin makatingin sa kanya ng tuwiran si Roy at parang nababagabag ito. Nang matapos silang magluto at makakain, ay ganun pa rin ang sitwasyon. Nagkaroon ng idea si Karen na kailangan niya makausap si Roy ng sarilinan at pakiusapan na lang ito. Nakaupo si Roy sa balkonahe ng bahay nang tabihan siya ni Karen. "Huy, bakit wala kang kibo kanina pa?" Tanong ni Karen kay Roy. "Ha? Wala lang. Sorry talaga kanina ha, tita." Tugon ni Roy sa kanya. "Naku, wala yun. Total kasalanan ko naman at hindi ako naglock ng pinto." Sagot ni Karen. Nakiusap na lang ito kay Roy na kung maaari ay sa kanilang dalawa lang ang ganoong sitwasyon kanina. Sumang-ayon naman si Roy kung kaya't nanumbalig na naman ang kanilang pagiging close. Patuloy pa rin ang pag-ulan nung hapon na yon. Si Rod at si Kat nanonood ng TV sa sala at ang mga magulang naman nila nagpapahinga sa kwarto. Ayaw naman ni Roy na makipanood sa kakambal at kay Kat, kaya medyo naboboring ito. Mabuti na lang at nagyaya si Karen na maglaro sila ng baraha. Tumuloy sa kwarto nila at doon naglaro. May kalakihan ang kwarto ni Karen at talaga namang maayos ito. Sa ibabaw ng kama sila naglaro ng baraha kung saan madalas matalo si Roy. Ilang saglit pa, biglang nag-ring ang cellphone ni Karen. Si Ricky, ang boyfriend ni Karen, ang kausap nito. Pansamantalang naglaro ng solitaryo si Roy at medyo napapansin niya na parang nag-aaway si tita Karen niya at ang boyfriend nito sa cellphone. Halos 30 minutes nag-uusap ang dalawa sa phone nang mapansin niyang lumuluha na ang kanyang tita, sabay off sa cellphone. Hindi muna pinansin ni Roy si Karen habang lumuluha ito. Umupo sa gilid ng kama si Karen habang patuloy sa pagluha at dito nilapitan na siya ni Roy at nagtanong. Nalaman ni Roy na nauwi sa breakup ang usapan nila ng boyfriend niya. Malalim daw kasi ang dahilan dahil may nabuntis ito sa Manila na kasamahan sa trabaho. Inalo ni Roy si Karen at niyakap dahil naaawa ito sa kanya. Kusa ring yumakap si Karen at lalo na pahagulgol ng pag-iyak. Lalabas na sana ng kwarto si Roy makaraan ng ilang sandali, ngunit pinigil siya ni Karen at pinakiusapang wag muna siyang iwan nito. Humiga sa kama si Karen at sinabihan niyang tabihan siya ni Roy. Parang naiilang si Roy na sumunod dito, ngunit naawa talaga siya sa kanyang tita sa nangyari, kaya't minabuti niya na pagbigyan ito. Baka kasi makaisip ito ng ibang bagay na gawin dahil sa bigat ng problemang dinadala niya. Nang ganap na silang magkatabi, yumakap sa kanya si Karen at nagsabing gusto niyang gantihan ang kanyang kasintahan sa ginawa nito sa kanya. Sinabihan lang ni Roy na maghinay-hinay ito at pabayaan na lang ang boyfriend. At sa pagkakataong ito, tinitigan siyang mabuti sa mata ni Karen at inutusang halikan siya nito. "Roy, will you kiss me? Please, for this time only." Pakiusap ni Karen kay Roy. Manghang-mangha si Roy sa narinig sa inutos sa kanya ng tita Karen niya. Hindi kumilos si Roy, kaya't si Karen na mismo ang naglapat sa kanyang labi sa labi nito. First time lang makipaghalikan ni Roy sa isang babae, kaya't asiwang-asiwa talaga ito. "Tita, wait, this is wrong." Pag-iwas ni Roy.
Ngunit itinuloy muli ni Karen ang paghalik. Hindi na umiwas pa si Roy dahil parang muli siyang hinahalikan ni Karen ay muli nitong lumuha. Para kay Roy ay sinyalis ito na talagang nangungulila lang talaga si Karen sa kanyang kasintahang nagtaksil sa kanya. Tinugon na lang ni Roy ang ginawang paghalik sa kanya ni Karen. Parehas na silang mapusok at nag-aalab ang kanilang mga damdamin. Sa tanang buhay ni Roy ay ngayon lang siya nakadama nang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa katawan habang ginagawa nito ang ganitong bagay. Kinuha ni Karen ang isang kamay ni Roy at pinahaplos sa kanyang katawan. Parang may nag-utos naman kay Roy kung ano ang susunod niyang gagawin pa. Dito na tuluyang nadarang si Roy kung kaya't malaya niya nang ginagawa ang gusto niya. Iba yung kiliti naman ang nararamdaman ni Karen dahil patuloy ang pagpapainit ni Roy sa kanya. Hindi nagtagal ay kapula na pang-itaas na sa plot ang dalawa. Dito malaya na si Roy na pinagsasawa ang mga mata at palad sa magandang katawan ng tita Karen niya. Wala rin puknat ang halikan. Ang patuloy na sangkap sa bawal na ritual na kanilang ginagawa ngayon. Hindi maipaliwanag ni Roy ang sensasyong na idudulot ng paghaplos niya sa matayog na kayamanan ng kanyang tita. At dahil dito, nabuhay ang nagtatagong init sa kanyang katawan.